Nagsimula ang kwento sa mag-asawang sina Guy at Priska kasama ang kanilang dalawang anak na sina Maddox, 11 taong gulang, at ang 6 na taong gulang na si Trent, at sila ay papunta sa isang marangyang tropical beach resort para magbakasyon. Pagdating doon, personal silang sinalubong ng manager ng resort at inutusan pa nito ang mga staff na bigyan sila ng espesyal na welcome drinks, dahil dito, lalo nilang naramdaman na perpekto ang lugar para sa kanilang bakasyon. Masayang naglibot ang dalawang bata at nakilala pa nila ang pamangkin ng manager na si Edleb. Kinabukasan, naghanda ang manager ng isang pribadong dalampasigan para sa kanila, isa itong nature reserve na napapalibutan ng mga pambihirang matataas na bato at may napakagandang tanawin. May isa pang pamilyang sasama sa kanila, si Dr. Charles, ang kanyang mas batang asawa na si Crystal, ang anak nilang si Cara, at ang ina ni Crystal na si Agnes. Nagpadala ang manager ng pribadong sasakyan upang ihatid silang lahat sa dalampasigan, ngunit hindi sila dinala ng driver hanggang sa mismong dalampasigan, sa halip, huminto ito malapit sa lugar at agad na umalis. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi buhatin ang kanilang mga bagahe at maglakad papunta sa nasabing dalampasigan. Tinahak nila ang masukal na kagubatan hanggang sa marating ang isang makitid na daanang sa pagitan ng matataas na bangin. Paglabas nila roon, tumambad sa kanila ang isang nakatagong ganda na parang paraiso. Ngunit napansin nilang may tao sa dalampasigan na mas nauna kesa sa kanila, agad siyang nakilala ni Maddox bilang si Sedan, ang sikat na rapper. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang kilos, malamig at mailap siya, at halatang ayaw makipag-usap sa kanila. Bukod dito, may dugong tumutulo mula sa kanyang ilong. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sina Maddox, Trent, at ang anak ng doktor na si Cara. Naglaro sila ng taguan malapit sa mga batuhan, habang nagtatago si Trent sa tubig. Hindi niya napansin ang isang bagay na palutang-lutang sa likuran niya. Nang lumingon siya at makita iyon, napasigaw siya sa matinding takot. Agad na nagtakbuhan ang lahat nang marinig ang kanyang sigaw. Laking gulat nila nang makita ang bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa dagat. Lumapit si Sedan sa bangkay, ngunit tila hindi man lang siya nabigla sa pagkamatay ng babae. Siya lamang at ang babaeng iyon ang nasa dalampasigan bago sila dumating, kaya natural na siya agad ang naging pangunahing sospek. Kinuha ni Guy ang kanyang telepono upang subukang tumawag sa pulisya, ngunit doon niya natuklasang walang signal sa lugar. Sa mismong sandaling iyon, dumating pa ang isa pang mag-asawa sa dalampasigan. Ang lalaki ay si Jiren, isang nurse, at ang babae naman ay si Patricia, isang psychologist. Nang malaman nilang may namatay sa dalampasigan, agad silang nataranta at sinubukang umalis kaagad sa lugar. Ngunit nang sandaling pumasok si Jiren sa makitid na daanan sa pagitan ng mga bato, bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, nasa dalampasigan na naman siya at wala siyang maalala sa nangyari. Mula noon, sunod-sunod nang naganap ang mga kakaibang pangyayari sa dalampasigan. Una, bigla na lamang tumigil sa paghinga si Agnes, ang ina ni Crystal. Kahit gawin ni Charles ang lahat upang iligtas siya, hindi niya ito naisalba. Ang ikalawa ay nang mapansin ni Priska na nawawala ang kanyang mga anak, tinanong niya sina Jiren at Patricia kung nakita nila sina Maddox at Trent, subalit nagkibit-balikat lamang ang mag-asawa at sinabi, "Hindi ba nasa harapan mo lang sila?" Paglingon ni Priska, tuluyan siyang natulala sa nakita. Ang kanyang mga anak na edad 6 at 11 lamang ay naging mga teenager na sa loob lamang ng ilang oras. Nang makita ito ng rapper na si Sedan, agad niyang sinubukang tumakas. Napansin nito ni Charles at nang hinala ito na may itinatago si Sedan, kaya hinabol niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa makipot na daanan, pareho silang nawalan ng malay at muling napunta sa dalampasigan, tulad ng nangyari kay Jiren. Nakatitiyak si Charles na may kinalaman si Sedan sa nangyayari, kaya't kumuha siya ng kutsilyo at sinugatan ang mukha nito. Ngunit sa sumunod na segundo, agad na naghilom ang sugat nito. Nagpatuloy pa ang di pangkaraniwang pangyayari sa dalampasigan at nagsimula ng mataranta ang lahat. Nagtipon sila upang alamin kung ano ang nangyayari. Habang nag-uusap, napagtanto nilang may pagkakapareho silang lahat. Una, bawat isa sa kanila ay may malubha o pangmatagalang karamdaman. Ang rapper ay may hemophilia, si Patricia ay may epilepsy, si Charles ay may problema sa kalusugang pangkaisipan, at si Priska naman ay may lumalaking tumor sa kanyang tiyan. Lahat sila ay bumili ng gamot mula sa kumpanyang Warren Pharmaceutical at pagkatapos ay nanalo ng libreng bakasyon. Maya-maya, may nakapansin ng kumikislap na ilaw sa tuktok ng malayong bundok, at napagtanto nilang maaaring may nagmamasid sa kanila. Sa pagkakataong iyon, muli nilang napansin ang bangkay ng babaeng natagpuan nila kanina. Sa loob lamang ng 3 oras, naging tumpok na ito ng mga puting buto, na bigla ang lahat sa nakita dahil sa karaniwan. Aabutin ng hindi bababa sa 7 taon bago mangyari iyon sa isang bangkay.
Doon nila napagtanto na kakaiba ang pagtakbo ng oras sa dalampasigang iyon, batay sa bilis ng pagkabulok ng bangkay. Ang 3 oras ay katumbas ng 7 taon, ibig sabihin, ang bawat kalahating oras sa dalampasigan ay higit sa 1 taon sa normal na mundo. Ipinaliwanag nito kung bakit biglang namatay si Agnes. Pinapabilis ng dalampasigan ang pagtanda ng mga cells ng katawan ng tao kaya mabilis siyang tumanda hanggang sa mamatay sa katandaan. Ipinaliwanag din nito kung bakit mabilis na lumaki ang mga bata sa loob lamang ng ilang oras. Ilang sandali, bigla namang nawala ng malay si Priska. Ito ay dulot ng pagkakaroon niya ng 3 sentimetrong tumor sa kanyang tiyan, ngunit sa harap mismo nila ay mabilis na lumobo ang kanyang tiyan. Agad siyang inoperahan ni Charles, ngunit nang hiwain niya ito, halos agad ding naghilom ang sugat. Wala siyang magawa kundi hiwain itong muli. Sa pagkakataong ito, nagtulungan ng lahat upang panatilihing bukas ang sugat, at sa wakas ay natanggal nila ang tumor. Tama nga sila, lumaki na ito at kasinlaki na ng soccer ball. Sa sumunod na segundo, ganap nang gumaling si Priska, na parang isang himala. Samantala, magkasamang nakahiga sina Trent at Kara, nang lumabas sila ng tolda. Napansin ng lahat na napakalaki na ng tiyan ni Kara, na parang 5 o 6 na buwang buntis. Nagulat ang lahat, ngunit bago pa man sila makapag-isip ng gagawin, nagsimula ng mga anak si Kara. Subalit, agad ding namatay ang sanggol wala pang 1 minuto matapos itong isilang dahil hindi nito nakayanan ang napakabilis na pagtanda sa dalampasigan. Hindi matanggap ni Kara ang pagkamatay ng kanyang anak, dahil sa matinding desperasyon, umakyat siya sa matarik na bangin sa pag-asang makatakas sa nakakatakot na lugar na iyon. Ngunit nang malapit na sanang marating ni Kara ang tuktok ng bangin, bigla siyang natigilan at hindi na muling gumalaw, dahil sa mahiwagang puwersang bumabalot sa dalampasigan, muling nawalan ng pag-asa ang lahat. Hindi na kinaya ni Charles ang sunod-sunod na trahedya at tuluyan siyang nawala sa katinoan. Sa matinding pagkalito, sinaksak niya hanggang sa mapatay si Sedan gamit ang kutsilyo. Habang parami ng parami ang namamatay, hindi na mapakali si Jiren. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas sa lugar na iyon, dahil nabigo silang makatakas noon sa pagdaan sa pagitan ng mga bato. Nagpasya siyang subukan naman niyang tawirin ang dagat. Hindi niya pinakinggan ang pagtutol ni Patricia at buong tapang siyang lumangoy papalayo sa pampang. Samantala, sinubukan ng mga natitirang buhay na pagdugtong-dugtungin ang lahat ng nalalaman nila. Napagtanto nilang pare-pareho silang nanalo ng libreng bakasyon mula sa isang pharmaceutical company. Isinama pa rito ang misteryosong taong palagi nilang nakikitang nagmamasid mula sa bundok, kaya nakabuo sila ng isang nakakatakot na teorya. Lahat ng ito ay isang sabuatan ng pharmaceutical company, at ginagamit lamang sila sa kanilang mga eksperimentong. Maya-maya, isang napakalaking alon ang nagbalik sa bangkay ni Jiren sa dalampasigan. Maliwanag na imposible ring makatakas sa pamamagitan ng dagat. Nang makita ni Patricia ang bangkay ng kanyang asawa, hindi niya nakayanan ng matinding pagkabigla, agad siyang inatake ng kanyang epilepsy at namatay rin sa lugar na iyon. Matapos ang sunod-sunod na trahedya, tuluyan nang bumigay si Charles at nawalan ng kontrol. Kumuha siya ng kutsilyo at nagsimulang umatake sa kanila. Mabilis namang kumilos si Priska, gamit ang isang makalawang na patalim. Hiniwa niya ang braso ni Charles, kumalat ang impeksyon mula sa kalawang sa buo nitong katawan hanggang sa magsimula siyang mangisay bago namatay sa matinding paghihirap. Mas malupit naman ang sinapit ni Crystal. Noong umaga, siya ay mas batang tignan at magandang babae, ngunit ngayon ay para na siyang naglalakad na bangkay. Dahil dati siyang sumailalim sa iba't ibang cosmetic surgery sa buong katawan, sabay-sabay na lumabas ang lahat ng masasamang side effect nito nang bumilis ang kanyang pagtanda at namatay siya sa matinding sakit at pagdurusa. Sa puntong iyon, ang pamilya na lamang ni Nagay ang natitirang buhay. Habang patuloy na tumatanda ng mabilis ang kanilang mga katawan, mabilis ding lumabo ang paningin ni Guy at lalong namang humina ang pandinig ni Priska. Dahil batid ng mag-asawa na kaunti na lang ang natitirang oras sa kanilang buhay, binalikan nilang mag-asawa ang kanilang pinagsamahan, ang mga pagtatalo, alitan, at mga pagsisising matagal nilang kinimkim. Ngunit sa mga huling sandali ng kanilang buhay, pinili nilang pakawalan ang lahat ng sakit ng nakaraan. Sa huli, mahigpit silang nagyakap at magkasamang hinarap ang katapusan ng kanilang buhay. Pagsikat muli ng liwanag sa kalangitan, sina Maddox at Trent ay nasa matured na edad na. Iminungkahi ni Maddox na bago sila mamatay, gumawa silang muli ng kanilang paboritong kastilyong buhangin, katulad ng ginagawa nila noong mga bata pa sila, o mas tamang sabihin, katulad ng ginawa nila kahapon. Habang naglalaro, biglang may naalala si Trent. Bago sila pumunta sa dalampasigan, binigyan siya ni Edleb, ang pamangkin ng manager ng resort, ng isang liham. May nakasulat doon na lihim na mensahe na silang dalawa lamang ang makakaunawa. Nang may salin niya ang kahulugan ng mga salita sa liham, nanlaki ang kanyang mga mata sa natuklasan, sapagkat nakasulat doon, ayaw nang tiyuhin ko sa mga corals.
Naisip nila na baka ito ang lihim na paraan ng pagtakas na gustong iparating ni Edleb. Dahil alam nilang mamamatay rin sila kung mananatili roon, nagpasya silang sumugal, tumalon sila sa dagat at natuklasan ng isang lagusan sa pagitan ng mga corals at buong lakas silang lumangoy ng sumusulong. Ngunit habang lumalangoy biglang sumabit ang damit ni Maddox sa mga corals, dahil dito, napilitan si Trent na bumalik upang iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, sa malayong bundok, sa wakas ay nagpakita ang lalaking nagmamasid sa kanila, siya pala ang driver na naghatid sa kanila sa dalampasigan. Tiningnan niya ang kanyang relo, kinuwenta ang oras, at tiniyak na patay na ang magkapatid. Pagkatapos ay tinawagan niya ang manager ng resort at sinabing, natapos na ang trial number 73, tulad ng kanilang hinala. Ang resort na iyon ay nagsisilbing lihim na laboratorio ng isang pharmaceutical company. Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan nila ang kakaibang lihim ng dalampasigan. Ang mga batong nakapaligid dito ay naglalaman ng espesyal na mineral na naglalabas ng radiation na nagpapabilis sa pagtanda ng mga cells ng katawan. Isang direksyon lamang ang epekto ng radiation. Kapag nakapasok ka na sa lugar, hindi ka na makakalabas. Ang sinumang susubok na umalis ay agad mawawala ng malay. Dahil dito, nakaisip ang pharmaceutical company ng isang napakasamang plano. Nagsagawa sila ng peking mga raffle promo at nag-anyaya ng mga taong may karamdaman upang bigyan ng libreng bakasyon. Naaalala nyo ba nang dumating ang pamilya ni Guy sa resort at binigyan sila ng waitress ng espesyal na welcome drinks? Ang totoo, ang mga inuming iyon ay may halong mga eksperimental na gamot na sadyang ginawa para sa bawat pasyente. Dahil pinapabilis ng dalampasigan ang pagtanda ng isang tao, lubhang napakaikli lamang ang panahon ng testing period sa mga gamot. Halimbawa, matapos ang eksperimentong ito, masayang ibinalita ng manager na perpektong gumana ang bago nilang gamot laban sa epilepsy. Si Patricia, na may epilepsy, ay hindi inatake kahit isang beses sa loob ng 8 oras sa dalampasigan, nakatumbas ng 16 na taon sa normal na oras. Walang sino man sa laboratorio ang nakaramdam ng awa sa mga inosenteng buhay na nasawi. Sa halip, tuwang-tuwa pa sila sa naging resulta ng kanilang mga eksperimento. Matapos nito, masayang naghanda ang manager upang salubungin ang susunod na grupo ng mga bisita, ngunit nang ilabas ng waitress ang panibagong espesyal na welcome drinks, may biglang bumangga sa tray at bumagsak ito sa sahig. Sina Maddox at Trent iyon. Nalaman nilang sa ilalim ng dagat, ginamit ni Trent ang lahat ng kanyang lakas upang mabasag ang mga corals, at sa wakas ay nakatakas silang dalawa. Agad silang nagtungo sa pulisya at isiniwalat ang nakakatakot na lihim ng pharmaceutical company. Sa wakas, ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay sa dalampasigan ay nagkaroon na rin ng kapayapaan.